Nangilaw nga kami guys sa napakagandang dagat na to. Hi, ako nga pala si Renzi Boy. Isang simpleng mamamayan dito sa bayan ng Quezon. Kaya tara, samahan nyo ako sa kaganapan ko ngayong araw. Bali 5:30 ng hapon ay umalis kami sa bahay. Medyo malayo pa kasi ang pangingilawan namin. Sa Barangay Sabang kasi yun at nagmula pa kami sa Barangay Recto. Biglaan lang tong pagsama natin kasi inaya lang ako ng bayaw ko. Nasa kalahating oras din yung naging biyahe namin bago makarating sa Sabang. Kaya alas 6 mahigit ay nandito na kami. Pinarada lang namin yung tricycle dito sa may dulo ng tulay. Bali 4 nga kami ngayon na magkakasama. Yung bayaw ko, si Tito, tsaka si Kuya Alan. Isang tricycle lang yung dala namin at dito namin kinarga yung mga gamit. Kaya pagbaba namin ay nagasikaso na kami. Di pa kasi dito mismo yung pangingilawan natin. First time lang natin makapunta dito kaya hindi pa natin alam. Bagong-bago nga din yung ilaw ko kaya ngayon ko lang magagamit. At bukod sa ilaw ay wala na tayong ibang dalang kagamitan. Ang sabi ko nga sa inyo ay biglaan lang yung pagsama natin kaya hindi tayo nakapaghanda. Pagkatapos namin kunin lahat ng gamit ay nagumpisa na kami maglakad. At dito kami dumaan sa may gilid ng tulay. Malayo pa daw kasi yung lalakarin at aabutin pa ng kalahating oras. Wala kasi tayong ibang pagpipilian kasi hindi pasok dito ang mga sasakyan. Puro pasikot-sikot kasi tapos mga kahuyan. Pero hindi naman nakakatakot sa paglalakad kasi maraming bahay. Unang beses ko pa nga lang nakapunta dito at napakaganda pala. Sabi nung bayaw ko ay sakupa daw to ng Barangay Sabang. Pero pagtawid dun sa bandang kabila ay Makalelo na. May shortcut pala dito at ngayon ko lang nalaman. Nung nangilaw kasi kami sa may Makalelo ay nagbangka pa kami. Nung mga panahon kasi na yun, hindi ko pa alam itong daanan na to. Tapos mag-aalas 7 na nang makarating kami dito. Nagpahinga lang kami dito sa may kahuyan at naghihintay ng dilim. Medyo maliwanag pa kasi kaya hindi pa pwedeng mangilaw. Dito na rin kami nag-assemble ng ibang kagamitan. Nagpalit na rin ng mga damit yung iba kong kasama. At nung madilim na, dito na kami nag-umpisa. Maganda nga mangilaw ngayon kasi kalmado ang dagat. Bukod pa doon ay mas lalo pang lumiliit yung tubig. Dito na ako nagbaybay guys sa mga ugat ng puno. Sa ganitong parte kasi mahilig pumunta yung mga kalantigas. Di nga ako nagkamali kasi sunod-sunod yung mga nakikita ko. Dinadampot ko na lang kasi hindi naman sila ganun kalalaki. Iniiwasan ko rin sila masugatan para hindi pumayat. At sa puntong ito ay naghiwa-hiwalay kami para mas marami kaming mahuli. May 3 lalaki din guys kami nakasabay sa pangingilaw. Tapos sunod-sunod na yung mga nahuhuli natin dito ng mga kalantigas. Nung matapos ako dun sa may mga ugat ng puno ay pumunta naman ako sa buhanginan. At dito naman ako nakahuli nang hindi ako masyadong pamilyar na lamang dagat. Ang buong akala ko kasi nung una ito yung sugpo. At di lang isa yung nahuli ko kasi 3 silang magkakatabi. Pero kahit hindi ko alam kung ano to ay kinuha pa rin natin. Tapos dito sa bandang batuhan ay nakahuli ako ng isang good size na isda. Sa atin kasi pinadala ni Tito yung pana kaya may nagamit tayo. Muntikan pa nga itong sumablay kasi daplis lang yung tama. Medyo madami-dami na yung nahuhuli natin at nakakaipon na tayo utay-utay. At sunod-sunod na rin yung nahuhuli nating isda kahit hindi ganun kalalaki. Maganda kasing pangilawan dito kasi puro bato. Tapos nakahuli na naman ako dito ng alimango na hindi ko alam. Pero kinuha ko pa din kasi sayang. Madami din guys ako nahuhuli dito ng mga kasag. Yun nga lang ay hindi ganun kalalaki. Tapos yung balat nila ay malambot or yung tinatawag na luno. Tama nga yung sinabi nila kapag hinawakan mo daw ang alimango sa bandang dibdib ay hindi na gumagalaw. Pero hindi ko lang alam kung lahat base kasi dito sa nahuli ko ay ganun yung nangyari. Sobrang daming laman dagat dito guys. Yun nga lang ay maliliit pa. Kaya piling-pili lang talaga yung mga hinuhuli natin. Pero yung kasag kahit maliit ay kinukuha ko na. Parang mahihina kasi yung katawan nila at hindi na gumagalaw. Kaya kahit hawakan lang ng kamay hindi na kumakagat. Di kagaya ng mga kalantigas na pinadugo pa yung kamay ko. Kahit kasi sobrang liliit ay sobrang sakit manipit. Marami pa ako nakuha mga ganito laman dagat guys dito sa bandang unahan. Nakaka-enjoy kasing hulihin kasi hindi umaalis. Kahawig kasi to ng hipon kaya napagkakamalan ko. Tapos nakapana din ako ng isdang buhangin. At sa gilid nito ay may isdang tampalpuki. 2 piraso nga yan kaya pinana ko na. Di nga lang ganun kalaki itong pangalawa. Pero sa tingin ko naman ay pwede na yan. Tapos habang naglalakad ako ay nakakita ako ng mas malaking isdang buhangin. Hindi ko na to pinakawalan kaya nilakasan ko na yung pana. At dito naman sa parang lumot ay may nagkukubling kasag. Medyo nagdahan-dahan pa nga ako nung una kasi ang akala ko ay magpupumiglas. Pero malambot din pala to kaya mahina ang katawan. At sa puntong ito ilang piraso na lang yung nahuli ko. Malapit na din kasi kami dun sa pag-aahunan namin. Halos nasa tapat na to ng tulay ng Sabang. Nagsasaid na lang kami dito at baka may makuha pa. Marami na din kasi dito mga nauna na nangilaw kanina. Pero madami na din naman yung nakuha natin. Kaya nagpasya kami nung bayaw ko na gumilid na. Ang kaso nga lang sa paglalakad natin ay nadali pa tayo ng sisi. At sa sobrang talas ay nagdugo yung daliri ko sa paa. May hagda naman yung siwal guys kaya dito na lang kami umakyat. Madami ding nahuli nung bayaw ko guys at puro malalaki. Konti na nga lang ay malapit nang mapuno itong dinala niyang lagayan. Piling-pili lang talaga yung mga hinuli niya. At yung sa atin naman ay eto na dalahan na lahat. Pero sa tingin ko naman ay aabot to ng 2 kilo. Kahit hindi ganun kalalaki libre na yung pang-ulam natin. Pagdating namin sa tabi ay umuwi na din kami. At dito ako dumiretso sa bahay ng asawa ko sa Barangay Recto. Andito kasi siya at dito kami matutulog. Tapos nilipat na namin ng lagayan yung mga nahuli. Nagising pa nga si mama pagdating namin. Pinagsama-sama na namin lahat at naging 2 planggana. Sobrang dami na nga nito at hindi na yan bibilhin. Kaya para hindi masira ay sasangagin muna namin. Tuping ko siya sa akin!